Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ikalawang bugso ng ating talakayan. Kanina, Sir Alan, nagkasama natin ang mga taga San Josef National High School dahil sila po ang nagwagi ng third place sa secondary level para sa regional search for outstanding implementers of the Strengthened Integrated School Health and Nutrition Programs. Ngayon naman ay makakasama natin ang Kalibangbangan Elementary School. Ano nga ba meron sa Kalibangbangan Elementary School, Sir? Ma'am Jay, sila rin ang nagwagi ng third place dun nga sa naturang kompetisyon at bigyan natin ng mga pagkakataon din na bumati ang ating mga bisita ngayon at tanongin natin kung ano yung kanilang naging edge naman para silang tanghalin nga na third place sa competition na yun. At una po sa ating mga bisita, ang ating pong punong guro ng Kalibangbangan Elementary School, si Dr. Consuela Rivera. Ma'am, magandang gabi po. Thank you, Sir Alan. Magandang gabi po sa ating lahat. Binabati ko rin po ang ating Schools Division Superintendent, na Dr. Maybe Eclar. Magandang gabi po. Binabati ko rin po ng magandang gabi ang aking District Supervisor, Ma'am Maribel P. Saulo, ang aking mga kasamahang guro sa Kalibangbangan Elementary School, mga magulang, mga stakeholders at mga barangay official na tumulong sa amin para dito sa contest na ito na Best Implementer ng Clinic ng Health and Nutrition Program. Kung hindi po dahil sa inyong lahat, hindi po namin mararating ito. Salamat po. Ayan. Kasama rin po natin ngayon ang isa sa mga teachers ng Kalibangbangan Elementary School at siya po ay naging in charge sa documentation po na kung saan siya po ang utak, ayan, nung ipinasa nilang documents, naging susi ng, isa sa mga naging susi ng kanilang pagkakapanalo, si Ma'am Gina Santos. Magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sapagkat nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-guest sa ating programa sa gabing ito. Nais kong, siguro lahat ng mga babatiin ko, nabati na rin ang ating principal, kaya gusto kong ulitin din ang pagbati para sa aking mga kasamahang guro sa Kalibangbangan Elementary School. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun. Kasama rin po natin ang clinic teacher po ng Kalibangbangan Elementary School, si Ma'am Lilia E. Hipolito. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po, Sir Alan. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa oras nito sa DepEd-R. Bumabati po ako ng magandang gabi, lalo na po sa mga kasamahang kong guro sa Kalibangbangan, sa aking mga kasama sa grade 2, at sa lahat ng mga magulang na sumuporta upang maisa katuparan namin at kami ay mapabilang dito sa nagkaroon ng contest na ito. Nagkaroon kami ng third place para sa Health and Nutrition Program. Salamat po. Kanina, Ma'am Jane, ay related si Ma'am Go kay Sir Go. Si Sir ba related kay Sir Hipolito? Mister ko po. Ano, si Sir, ang ating po Education Program Supervisor, Sir Yes. Hipolito. Science. Apo. Kamag-anak. Kamag-anak Mister niyo po ko ba? Medyo malayo na. Yung mister niyo po. Okay, Pinagkulang related sa po niya, mister. kaya sila pinagkulang. Kaya po siguro magkamag-anak sila. Ayun, yun pala. Okay, sige, ma'am. At isa pa nating guest, Ma'am Jane. Oo, double celebration to para kay Ma'am Myra dahil siya rin kanina yung naka-assign na nurse dun sa San Josef. Ngayon naman sa Kalibangbangan ay siya pa rin. So bigyan pa rin siya natin ng isa pang pagkakataon para sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa lahat ng ating kababayan sa Cabanatuan at magandang gabi din po kay Ma'am May Eclar, ang ating superintendent, at sa aking mga kasamahan sa medical and dental team. Magandang gabi po. Diretsahin natin, Ma'am Jane, sa dami po ng criteria na hinahanap po para sa best implementer nga po ng Strengthened Integrated School Health and Nutrition Program. Tanong natin si Ma'am Consuelo kung ano po yung naging edge po ng Kalibangbangan para po matanghal nga po siyang third place, ma'am. Meron po kasing criteria. Yun lang po ang sinundan namin, yung criteria na yun, na inassign ko naman po sa aking mga kasamahan. Una po kasi yun ang inayos namin, yung mga documents, yung mga supporting papers. Nung maayos na po namin yun, sunod-sunod na po ang aming pag-aayos, pati paligid, pagtatanim ng mga halaman, ng mga herbal plants, nagtanim na rin po kami. And then, saka po yung aming clinic,
inyayos po namin. Nilagyan namin ng mahalagang gamit, meron kaming bed doon, may dental chair, lahat po ng kakailanganin ng doktor na bilang manggagamot po, nandun na po lahat ng gamit. Sabi nga po ni Dr. Narag, nang mapunta siya sa aming clinic, pwede na raw po siyang magtuli sa bakasyon. Ay, good evening din po kay Dr. Narag. Ayan. Para may tanong ako kung sino man yung makakasagatan. Base po sa naging sagot nyo, no, base sa criteria, ay inayos po ninyo yung mga kailangan ayusin, prepare. Ang time frame po ba nitong search po na to ay ilang buwan, ilang taon para ma-prepare po natin yung mga kinakailangan para ma-meet natin yung criteria? Bali po, ma'am, year 2013 to 2014 up to 2015. Ito po yung August 30, dapat po maipass natin ng mga documents. Binigay po sa amin ito ng memo at amin pong isinagawa para po sa eskwelahan na siyang ilalaban po. So, ibig sabihin po yung 2013-2014, so yung last Opo, year yun po kasi yung mga programs tulad po ng mga essential health care programs, toothbrushing, hand washing, at saka po deworming, ay pinatutupad na po namin yon for almost talaga pong simula ng ipinapatupad ng region. Ganon din po yung mga school-based feeding program, yung tree planting, iba't iba pong programa ay amin na pong inilagay, ay isinatupad ng eskwelahan po. Ayun. So, siguro Ma'am Jane, medyo bigyan din natin ng background yung ating audience kasi hindi natin nasabi kanina in tonto, ano? Siguro, ang pinaka may bulk po kasi na criterion dito sa na hinahanap po sa Kalibangbangan, ganun din po sa San Jose, ay yung po programs and projects, 50% po ang bigat po noon, ano? At sa programs and projects po ay nangunguna po dyan yung health services, kung saan counted yung ginagawa ng ating nutrition and health unit dito po sa Sangay. Ganun nga din po yung sinabi ni Consuelo na medical school clinic, ano. Tapos meron din yung nutrition services kung saan yan nga po yung mga supplementary feeding program, gardening nila sa paaralan, kasama po doon. Tapos yung health and nutrition education, kung paano po nila pinalalaganap naman yung environmental and health education sa mga estudyante. Ganon din yung National Drugs Education Program and other special programs. Ganon din yung involvement ng parent and community. Yes. At yung environmental sanitation na sinabi rin ni Ma'am Consuelo kanina, naglilinis sila. At yung huli nga Ma'am Jane dun sa criterion na yon ay yung researches on health and nutrition concerns. Ayun. So, basically sa sinabi ni Ma'am Consuelo kanina, nag-focus sila dun sa health services tapos dun sa environmental sanitation. At nakita naman yun, no? Kasi yun ang very visual, visible na makikita agad. Na At saka, sir, ang kagandahan din po, nagkaroon kami ng clinic. Talaga pong napakaganda sa tulong ni ma'am, ng aming parents. Talaga ang community, nagugulat po ako sa community talaga. Ang parents po, nagkaroon kami ng chairman, bumuo po kami ng chairman kung para, paano namin gagawin para po mapagandang aming itong programa pong ito. May mga chairman ng mga parents, community po talaga, teachers, lahat po tumulong, pati po barangay. So, base po sa ating guideline na hawak ngayon, ay malaking porsyento nga po nito yung programs and projects. So, nabanggit na po kanina yung tungkol sa kanilang mga programa sa health services, nutrition services, health and nutrition, sa parent and community involvement. How about sa environmental sanitation? Ano po ba yung naisagawa po natin? Doon po sa nagkaroon po kami ng waste reduction program, di po ba? Yung pong aming nagkaroon po sila ng sa pagkakaroon po sa basura po, nababawasan dahil ang bata po, tinuruan po namin na may kanya-kanya silang dalang waste box. Itinuro po namin yung papel po, hindi nilulukot kung halimbawa po nagkamali. Na ibebenta po yun eh. At saka po yung iniwasan din po yung paggamit ng plastic. Hindi po ba pagka umiinom bumibili ng juice, nilalagay sa plastic na tsaka straw. Binawal na po yun. Kaya po, marami po kami mga baso sa room na kung mayroong nagdadala po yung din pong yung aming sa pagka-resist po,
nakabate na baso pong plastic. Hindi po yung itinatapon na disposal para po maiwasan yung sobrang dami ng kalat. Ito po ba may bagong programa sa paaralan? Dati na po namin dati ginagawa na. yun Okay, ma'am. na para mabawasan po yung basura. Yung pong mga SPG sa school, yung mga bata, sila po yung tingka umaga po, i-distribute na may box na malalaki, na ibebenta po yun sa junk shop, yung mga mga ano na yun, mga papel, para hindi po nila kinakrample na gano'n, para matuto sila kung paano magagamit pa yung papel na hindi maging basura, maging pera. Hindi po ba may pera tayo sa basura, di po ba? Ayan. Parang gusto ko tanong, yung po bang kinrample na papel, hindi siya nabibili? Eh, Kailangan lang po ba yung patag-patag? sabi po kasi nung namimili sa junk shop, iwasan daw muna i-crumple. Pero po, pag na-crumple, nagagawa po palang uling. Tinuruan po kami kung meron paano yan. sa science po. Tinuro po yun eh. Natanong ko kasi may mga papel akong nakaipon doon. Yung basura ng mga estudyante. Ganun. Sabi ko na nga ba Tuloy, nagkaroon na kayo hindi maibibenta. Paano gagawin natin? Hindi, nabibenta yung kaya lang nga siguro for easy facilitation nga. Nung ano din siguro, nung namimili. Ayan. Dako naman tayo kay Ma'am Gina. Hi, Ma'am Gina. Dahil kayo po ang komite, bilang punong abala sa documentation, saka sa mga papel-papel nga po. Alin, Ma'am, dito yung nahirapan kayong i-document? Actually, hindi naman kami nahirapang i-document yung mga yan dahil nagtulong-tulong naman kami sa school para ma-produce lahat yung mga nakasama sa criteria. No, napagtulong-tulungan namin lahat yan, kumilos naman ang lahat, no? Nagkatulong-tulong kami. Talagang nagkaroon kami ng functional working committee sa school na hindi lang kaming mga teachers ang involved, kundi maging yung mga parents natin talagang kasama sila sa pagsasakatuparan ng ating program. So, parang gusto ko, curious ako, ilan po ang naglaban sa buong region? Ayan. Ilang division po ang... Gusto mo ba ako sumagot? Biro lang. Sige, si Ma'am. According po kay Ma'am Criselda Ariel, ang aming head nurse, 16 po yata per elementary, tapos 16 sa high school din po yata. Hindi ko po masyado, dati tinanong ko din po 16 ang sinabi po niya. Parang hindi naman. Ay, Di ba mga parang 30 ilan? kasi we have winners from the city divisions and city, winners from the yun yan po. provincial Provincial, divisions. opo. Since we have 13 Yes. city divisions, malamang 13 ang 13, naglaban-laban. yes. And then Opo, 7 mga naman doon sa ganun. provincial Oo, divisions. tinanong. Parang gano'n. 13 cities. Sabi sa'yo, Province. Biro lang. Yun. So, yun po At dako naman tayo kay Mama Consuelo. Si Ma'am Consuelo po ay bago sa Kaalibang-Bangan Elementary School. June po ba, Ma'am? Tama? Kayo nyo kami ni Lisa, no? Mga June 19 Ayan, dyan. Siyempre po, sabi nga nila, may mga nadatnan na rin si Ma'am ng mga programa doon. Ano ba yung idinagdag po ni Mama Consuelo sa mga programa na may kinalaman nga po sa health and nutrition na talaga pang nagpabulaklak sa mga programa ng nadatnan ni Ma'am? Ma'am? Kasi nga, bago lang ako sa Kaalibang-Bangan Elementary School. Ang alam ko lang na naidagdag doon, yun nga, nagtanim kami ng mga halaman. Ayun. And then, nagkaroon nga kami ng bagong clinic na pinaganda namin yon at inaayos. Na yan nga ang naging daan para kami ay, kaya namin nakamit ang third place sa buong Region 3. Kami ang third rank na sinasabi. Kaya nagkaroon din kami ng mga herbal plants. Yun nga, Herbal naidagdag yun. Ayun. Yun yung mga naidagdag na programa doon. Nabisita po ba, Ma'am, ng region yung ating clinic? Ay, eto nga Sir Alan, yes, ang Yan po ang aming gustong-gusto ko po sana na talagang mabisita ng taga-region. region. Yung preparasyon na nga po. isinagawa namin sa Kaalibang-Bangan Elementary School na makita man lang po sana nila yung clinic na inayos namin doon at aming mga paligid sa aming paaralan na talaga naman ang bawat isa ay nag-aksaya ng panahon, mapaloob, mapalabas, lalong-lalo na yung mga magulang na kahit katirikan ng init, nagtatanim po sila ng halaman at kahit napakalakas ng ulan, nandun pa rin sila na nagtatanim at naglilinis ng aming paligid. So gustong-gusto ko pong makarating. Actually po, talagang binalak ko po na gumawa ng letter
na iparating ko sa selection committee ng taga-region na sana naman yung contest na ito kasi po talaga pong pinag-aksayahan po namin ng Yun panahon. nga lang. Talagang gustong-gusto po namin ko yung makarating. Siguro pag sa aming nabisita yun, paaralan. hindi lang third ma'am yung nakuha Ay, natin. yes, Ano, baka ano? hindi po. Sayang. ano? Talaga. Oo, sir. Oo. Opo. Kayo po, Sir Alan, Opo. invite ko rin kayo na bisitahin Bisitahin yung niyo aming po. paaralan. Napakaganda. Sir Glenn, Sir Eber, tsaka si Jane po. Madam Jane. Imbitado po kayo para masaksihan niyo po yung aming isinagawa. At syempre po, yung mga talagang iba pong mga principal, dahil pwede nilang gayahin, Ma'am Jane, yung practice nila doon sa Kalibangbangan para next year, sila naman ang maging kalaban. Talagang Oo, may lalo pang sa akin pong eskwela, sa akin pong eskwelahan na 10, talaga pong may nagtatanong na, paano ba, pwede bang bigyan mo kami ng idea, tapos pati daw yung clinic ni Ma, pinapipicturean. Oh, hindi naman po madamot si Ma'am Hindi Consuelo. naman. Naimbita na tayo diba? Oo. Na-imagine ko nga, itong clinic po ay konkreto, may equipment. Yes! Opo, talaga. Pwede na nga daw magtuloy si Opo, si Dr. maraming babasahin. Talaga. Malaki yung naging Talaga yan, po. malamang po naging pondo Medyo na-curious po ako paano po tayo naka-generate ng fund para po sa pagtatayo nitong clinic. Ayan. Yung nga po, nangingi po kami ng tulong sa mga magulang, sa mga barangay officials. And then, talagang hindi po mayaalis po sa isang paaralan o sa isang principal na hindi talaga gagamit ng sariling pera pagdating sa ayun. ganitong panahon. Si Ma'am talaga. Yun po talaga ang pinakasusi dyan para tayo ay manalo. Ayun. Ayun, worth it naman sabi nga. Nanalo naman po sila ng third place. Saka Ma'am Jane, itong it's more than the contest kasi Ma'am Jane, ang talagang nito ay kung paano maipagpapatuloy yung mga programang ito na nakita o nakikita doon sa paaralan. Siguro may mga plano ang eskwelahan, Ma'am Gina, kung paano talagang hindi mahinto yung mga programang pinapatupad natin tungkol sa health and nutrition. Ma'am, meron pa po May plano ba tayo kung paano magpapatuloy? O masustain, tama? Kasi mahirap mag-sustain, Ma'am Jen. Madaling mag-put up, pero mahirap mag-sustain, Ma'am. Sino po ba? Ma'am Gina, siya. Sige, Ma'am. Ano na nga po ulit ang tanong natin? Ayan. Masustain. Paano, Ma'am, natin masusustain, Ma'am, yung ating mga programs? Siyempre po, patuloy ang implementation nito. Hindi ko mo ngayon na natapos na tayo sa ating contest, ay ihinto na natin to. So, siyempre po ay patuloy ang implementation nito. Actually, talaga namang pinapatupad dito sa ating paaralan lahat ng mga nasa criteria. So, i-strengthen lang talaga. I-strengthen at hindi lang naman siyempre kami ang kikilos doon. Kailangan din namin ang tulong ng mga stakeholders siyempre. Naalala ko nung ang camping nyo din, Ma'am Jane, ay na-site nga na one of the best implementers sa district naman. Si Ma'am Consuelo din yung principal. Ayun. Talaga may inclination naman sa health and nutrition si Ma'am. Ganun. Siguro may ginastos Si si Ma'am Ma'am Noel. nag-number 1 nung araw sa Teacher pa kasi Lazaro ako. Francisco. Teacher pa kasi ako sa Lazaro Francisco. Pinahawakan na sa akin nung principal yung clinic. So, naging best implementer din ako dito sa buong division. And then, nakarating din ako sa region. Ayun. So, palagi tinatap si Ma'am. Basta dito na talaga. Dahil, kumbaga, gamay na ni Ma'am. Ayan. Tapos, Ma'am Jane, tatanong ko na rin sa San Josef kanina, yung research, dahil si Ma'am Eclar nga ay talagang into research. Meron po ba tayo, Ma'am, na isagawang research tungkol sa health and nutrition? Si Ma'am si Ma'am Lilia, Ma'am. Sa health and nutrition. Yes, Ma'am. Tama po. Isa ngayon po, yung nag-ano tayo sa research office. Meron kami research. Merong nag-in-charge doon sa Opo. sa research. Teacher na in charge doon. Alam po ba natin yung resulta para naman mapakinabangan? Oo. Yung title. Oo, tama. Kasi kasama yun naka-attach yun sa document. Hindi nila dala, hindi kabisado. Ayan. Actually, may teacher na in charge sa aming research. Siya ang nag-document, siya ang in charge dun sa documentation ng research at talagang fully implemented ito. Dumaan po kayo Dumaan po sa division office? Actually, school-based lang ang Okay. research na ito at in-implement talaga namin to sa school. May kinalaman ito doon sa ating pag-decrease ng malnutrition, tungkol sa malnutrition, yung research ng isang kasamahan naming teacher.
At nakita namin na talaga namang effective dahil yung mga malnourished nating mga bata ay nabawasan talaga mula sa napakalaking percentage ay lumiit yung percentage ng mga malnourished na bata doon sa tulong nung actually yun ay supplementary feeding pa rin, may kinalaman pa rin sa supplementary feeding. Okay. So, salamat po, ma'am. At kulang ating oras, ma'am Jane, bigyan natin ng pagkakataon ulit ang ating mga bisita. Kung meron po kayong mga anunsyo, nais pa pong pasalamatan, ito na po ang pagkakataon ninyo. Ma'am Myra, ma'am. Marami pong salamat sa aking mga eskwelahan na sumusuporta sa aming programang Health and Nutrition Programs. Huwag po kayong magsasawa at kami po ay inyong patataging lalo ang ating health and nutrition program para sa ikabubuti ng ating eskwela, ng ating mga eskwela. At alam ko po na ito ay ikauunlad ng ating bayan dahil po dito kailangan po ang kalusugan ang pinaka number 1 para sa mga bata. Maraming salamat po. Nurse 5 na po yan. Tataas yung smile. Ma'am Consuelo, ma'am. Siyempre, pasasalamat pa rin po sa mga tumulong sa amin, lalong-lalo na yung mga magulang. Maraming salamat po sa buong barangay ng Kaalibangbangan. Maraming salamat po sa inyo. Si ma'am? Parang, Baka sige, meron ma'am. pa silang Sige, siyempre pinasasalamatan natin ang aming mga stakeholders dahil sa tulong din nila ay naging matagumpay ang ating health and nutrition program sa Kaalibangbangan Elementary School. At siyempre din po sa tulong ng aming mga kasamahang guro, sa lahat ng bumubuo ng paaralan ay sama-samang kumilos para po maging matagumpay ang contest na aming sinalihan. Ma'am. Papasalamat din po ako ng buong puso sa mga magulang na sumuporta, sa aking mga kasamahang guro na bukas palad at buong pusong tumulong upang maisagawa namin ang mga hinihingi upang kami makamag-comply dito sa aming sinalihan na ito. At sa lahat-lahat, salamat po. At inyo pong natunghayan ang isa namang edisyon ng Balitaan, Turuan at Talakayan dito pa rin po sa inyong programa, DepEd Hour. Ako po si Alan David Valdez. sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent Dr. May Eclar at ng ating Office of Media and ICT sa pangunan ni Sir Glenn Agustin. Ako po si Kane Valderrama. Abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jake. Magandang gabi po.